video evidence para patumbahin si Vice President Sara Duterte. Ito po at ating nakalap, no? Ito ang tindi nito, ha. Talagang planado na pala talaga ang pagpapabagsak or pagpapatumba kay Vice President Sara Duterte. At ito, Chairman George Garcia, binayaran ng 300 million para lang may manalong kandidato. Ay grabe, ang lulupit nyo talaga. Ang lupit nyo. Ang tindi talaga nun, no? Biruin mo yung mga natalo, nanalo pa. Yung binoto ng mga tao, yung pa yung mga natalo. Na kitang-kita na mga nanalo at ngayon ay yung mga nanalong mga kandidato na binoto ng tao, sila pa yung mga natalo. At sa desisyon po yan ng dalawang tao lamang. Aba nako, napakalupit nyo. So dito ho natin napagtanto at totoo nga talaga yung mga sinasabi namin na yung Duterte senatorial candidate ay talagang panalo. Kasi dito ho may kita nyo talaga na yung mga nakikita ho natin talaga kung gaanong nangyaring dayaan nung eleksyon. Talagang super duper. Talagang maituturing mo na talagang alam niyo yun na napaka walang niya at napaka baboy nung nangyayaring eleksyon nung 2025 senatorial election sa history ng botohan sa Pilipinas. Ang tindi. Ang tindi katulad lang nito. Katulad lang ho nito. Asan na yun? Wait lang, hindi ko makita. Eto, yan. Katulad lang ho niyan, ha? Benny Abante dineklarang panalo. Joel Uy pinadisqualify ng COMELEC. Ang lapit. Dito na panalo na nanalo pa. Iba talaga pag malakas ang kapit mo sa talagang kahit anong talo mo ay nako. Hindi ako makapaniwala dito sa mga nangyayari ngayon. Binoto ng taong bayan yung Duterte Youth Party List na umabot ng halos 2 million na boto. Partida binawasan pa yun. Pero asawa ni Pera hindi makaupo-upo dahil sa desisyon ng COMELEC. Eto naman, panalo pa rin dahil binoto ng tao pero biglang natalo dahil sa desisyon ng COMELEC. Kasi nga sabi daw nila dito kay Congressman Joey Uy ay hindi daw ito Pilipino. Pero ang tanong, bakit yung kay Erwin Tulfo hindi nyo ginagawa ng aksyon? So dito talaga natin malalaman na yan sila Pastor Apollo Sikibuloy at yung iba pang mga natalo na nasa Duterte senatorial candidate talagang panalong-panalo at dinaya lamang. No? Talagang ito na po yung pinaka-totoo ho doon. Grabe. Ang lupit nyo. Ang tindi. Alam mo yun, first time in history sa Pilipinas to. Mas malala pa talaga ang naging dayaan ngayon kaysa sa mga unang nangyaring eleksyon. At eto nga daw pala talaga ay planado na sa darating na 2028 presidential election. So unahin po muna natin yung di umanong binayaran daw itong si Chairman George Garcia ng 300 million pesos or nag-offer daw siya. So ito po, panoorin natin. Samantala, ang natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras naghahanang petition for certiorari laban sa COMELEC sa Korte Suprema upang questionin ang naging resulta ng halalan. Ibinanyag ni Pizaras na sinubukan umano siyang suhulan ni COMELEC Chairman George Garcia upang manalo sa eleksyon. No October 2024, dumalo umano siya
sa opisina ni Garcia para sa isang courtesy call. Dito raw siya sinabihan na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Naniniwala si Pizaras na ito rin ang naging karanasan ng ilang kandidato kaya hindi na raw nangampanya ang iba. At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation na? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa election yan ang tone ng pag-conduct ng election. Pero Yan, no? Lupit, no? Basahin natin yung nakalagay, ha? 300 million scandal ni George ang pag-conduct ng eleksyon. Pera. Ano to? Pizaras. Yan. Tapos andito sa baba, baka naman binigyan din siya ni Abante ng 300 million kaya pinanalo. Pero ito, tanong lang naman. Kasi marami din talagang nagulat eh. Paanong nanalo sila Bam Aquino? Paano nanalo si Kiko Pangilinan sa pamamagitan ng pagkain ng dahon ng saging? Paano sila nanalo? Yan ang pinakatanong ho ngayon dyan. Kasi Amy Marcos, Camille Villar, Tulpo, sino pa ba? Tito Soto, Ping Lacson, siyempre lalong-lalo na si Senator Bongo, Senator Bato at Rodante Marcoleta, talagang maituturing natin na panalo dahil unang-una, ayan sila, yung iba dyan na inendorso yan ni Vice President Sara Duterte. Tito Soto naman, alam naman na natin na malaki talaga ang lamang ni Tito Soto dahil sa unang-una, kilala yan at araw-araw siyang may exposure sa TV. Yun nga yung Itbulaga. Ping Lacson naman, talagang may pangalan din talaga yan at talagang maaring mananalo din talaga. Mil Villar, lalong-lalo na si Senator Bongo na bumasag ng history na pinakamataas na nakuwang boto sa kasaysayan ng pagiging senador. Mayroon akong napanaginipan. Merong isang tumatakbong senador na inoperan din talaga ng COMELEC na magbayad ng 400 million para lang makakuha ng isang spot sa Magic 12. Ito po ay panaginip lamang. May kakilala po akong tumatakbong senador. Inoperan siya ng 400 million para lang makapasok sa Magic 12 at manalo bilang senador. Ngayon, nung tinanggihan niya or hindi siya pumayag sa ganun, ayun na, tinrabaho na rin yung kanyang mga boto. Inilaglag, binawasan na talagang kinaltasan ang mga boto niya. No, at inilagay sa ibang mga sa ibang mga kandidato. Grabe itong nangyayari na to. Hindi na talaga ako makapaniwala dito. Ang lupit. Biruin mo hindi pa natatapos ng COMELEC na sagutin yung issue mapatungkol sa mga katod na lang yan, yung 150 million na ginastos ng COMELEC na nabasura lang, sabi nila nabasura. Hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikita na binasura nga talaga nila yung mga balotang yon. So hindi pa rin nila nasagot-sagot yun. Natapos ang eleksyon. Nakita natin sa mga monitor kung paano mabawasan ang mga boto ng mga kandidato. Katulad na lang yan ni Senator Bongo na nasa 26 million na yung boto na biglang naging 21 million. Doon pa lang hinala na talaga Sobrang obvious na yung dayaan, diba?
dumating pa etong overvoting na umabot ng 18 million in history sa Pilipinas, na pinakamaraming overvoting sa kasaysayan na nangyari. Hindi pa rin po yun ma-explain ng COMELEC. Tapos biglang dumating or biglang nangyari yung mga tinatawag na pahabol, yung mga late voting. Yan po yung mga kapulisan, sundalo, mga Coast Guard, ano pa ba. So doon, lahat po ng Duterte senatorial candidate ay pasok at umabot pa, nakapasok po sa Magic 12, sa top 12. Doon na talaga nagkaroon ng mga Pilipino, mga netizen, na bakit nalaglag ang ang ibang Duterte senatorial candidate, na obvious naman na makikita mo sa boto ni Senator Bongo na talagang mahahatak niya yung kanyang mga kasamahan at makakapasok bilang senador ang mga kasamahan niya. So doon pa lang obvious na. Grabe na to mga kaibigan. Biruin mo Grabe ng dayaan to. Hindi na kapani-paniwala. Ang pinakamalupit pa ngayon, yung mga natalo na, nanalo pa. 'Di ba? Yung mga nanalo, yung pa yung natatalo. Ang pinakamasakit dito, sa dami-daming bumoto sa atin, ang COMELEC, 2 tao lang ang nagdesisyon, wala na. Nabaliwala ang boto. Katulad na lang po niyan, katulad ng ibang mga katulad, Duterte Youth Party List. 2 million po ang bumoto dun. Pero, hindi pa rin makaupo. Dahil ayaw ng COMELEC. Ganun kalala, no? So, ano pa bang iisipin natin doon sa Duterte senatorial candidate? Ito po ay obvious na talaga na sila ay dinaya lamang, kaya hindi sila nahalal bilang senador. So, ibig sabihin, gaya ng sinabi ko dati, walang kwenta ang mga boto natin dahil pag ginusto ng COMELEC na ito ay ibasura, ay mababasura talaga. Grabe, ang tindi nito. Katulad na lang nito, na may papakita ko sa inyo. Katulad na lang nitong asan na ito? Katulad na lang nito, bago tayo mapunta dun sa main video natin. Ito, isa rin to, si Attorney Harold, na sinasabihan daw ng COMELEC na fake news. Fake news pero nagkatotoo lahat ng sinabi nito. So panoorin natin. Nagain ng piyansa si Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio sa Manila RTC Branch 34 matapos niyang matanggap ang kumpirmasyon na may pinalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Si Respicio ay kinasuhan ng COMELEC kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng fake news hinggil sa nakaraang eleksyon. Si Margaret Gonzalez sa report! Pirmado na raw ng Manila RTC Branch 34 ang warrant of arrest laban kay Attorney Harold Respicio para sa mga kasong may kinalaman cybercrime. Si Respicio, voluntaryo nang sumuko sa korte ngayong araw at agad na naghain ng piyansa bago pa man siya arestuhin ng mga otoridad. Mayroon kaming na-receive na resolution ng prosecutor's office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Kinasuhan si Respicio ng COMELEC dahil umano sa pagpapakalat nito ng fake news noong nagkaraang halalan. Sa mga Facebook video nito, sinabi ni Respicio na maaring manipulahin ang mga makina ng komisyon. Ang COMELEC una nang sinabi na may sapat silang safeguards para hindi daw madaya ang halalan. Pero yun naman pala bakit umabot ng 10 million, ng 18 million yung overvoting? Yun naman pala may sapat kayo na safeguard Bakit ganun? Tapos ang pinakamalapit pa dito, yung hindi nyo kinaya doon sa
pag-control nyo sa mga boto doon sa mga kandidato, ang ginawa nyo, nagdesisyon naman kayo na wag i-elect yung mga taong yan. Katulad na nito ni Atty. Harold Respicio, muntik din tong hindi may muntik din po itong hindi maideklarang vice mayor, di ba? So ngayon, sinampahan siya ng kaso ng COMELEC. Ang malupit dito, bukas sa makalawa, etong si Atty. Harold ay baka i-disqualified na rin. Dahil, di ba sabi ng COMELEC, pag may kaso ka, bawal ka. Sila yung nagsampa ng kaso, mautak din ng COMELEC eh. Nagsampa sila ng kaso para may katwiran sila na i-disqualified tong tao na to. Malupit malupit yung strategy Ayon kay Respicio, kapag hindi audited ang software at ang mga automated counting machine ay konektado sa internet, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang resulta ng halalan. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po. Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng COMELEC yung aking suggestion. Gumawa nga sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. 64,000 piso ang kabuang halaga ng piyansa ni Respicio sa korte para sa 2 kaso nito sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa isang kaso kasi, 32,000 ang halaga ng piyansa. Ayon kay Respicio, hindi niya akalain na itutuloy pa ng COMELEC ang kaso laban sa kanya, kayong pinayagan na siyang maiproklama sa posisyon bilang nanalong Vice Mayor sa Reyna Mercedes Isabela. Yun nga yung yun nga yung strategy dyan. Tinan mo, bukas sa makalawa, di-disqualified kanila. Ay, bustahan tayo. Nagsampa na sila ng kaso sa'yo, may katwiran na sila. Pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa aking proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay itinuloy nila yung kaso dito sa prosecutor's office, tumuloy po doon sa korte. Asahan nyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa huli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. At magpapatuloy po si Atty. Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Lupit, di ba? So, ganyan ang strategy ng COMELEC para may katwiran silang i-disqualify yung tao. So, eto pa isa. No, so eto pakinggan din natin to. Dapat kung akong tanungin mo, dapat si Chairman George mag-resign na. Wala siyang ginawa kung hindi ginulo niya ang buong Pilipinas. Ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election results sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag matunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Salita. Mali naman yung sinasabi niya. Ang pinagtatakahan ko, bakit marami ng mga IT expert ng COMELEC, ba't hindi niya pinagtatabi? Siya naging pagsalita sa COMELEC. Siya mismo, ano bang alam niya sa IT? So ngayon, buhol-buhol ngayon yung sinasabi niya. Ngayon, sinabi niya, naalala mo siguro, sinabi niya, interview ni Ted Filon, sinabi niya, kasi Ted, nilinis pa, bakit na-delay yan? Kasi nilinis pa namin yung data. Bakit? The fact na nilinis niya, ibig sabihin, tinamper niya yung results. He interfered in the dapat automatic transmission between the machine in the precinct to the 7 transparency servers. Kaya nga dapat, alam niyo yung pag-resign ni COMELEC Garcia, Chairman George Garcia, sa pagiging COMELEC Chairman, parang bitin. Parang hindi ata sapat. Dapat ang mangyari dyan, makasuhan siya, makulong, at bigyan niya ng sapat na
sapat na explanation yung mga netizen sa mga nangyaring at mga katanungan nila mapatungkol sa nangyaring halalan. Kasi kung i-impeach lang siya, hindi sapat no? Kasi obvious na Hindi naman napapayag yung buti sana kung papayag, kung masusolusyonan pa yung halimbawa Lito Lapid tatanggalin yung boto pala, heto halimbawa lamang yung boto pala ni Lito Lapid ni Kiko Pangilinan ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino ay yun palang mga botong yon ay kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung boto ni Kiko Pangilinan ay boto pala ni Attorney Jimmy Bondoc. Yung boto pala ni Lito Lapid ay kay Attorney Vic Rodriguez. So, paano bababa sa pwesto yung mga yan? Kung halimbawang mapatunayan nga na mayroong nangyaring dayaan. So ako hindi po talaga sapat. Hindi ho sapat yung para i-impeach lang si George Garcia. Dapat may managot dyan. At paaminin si Chairman George Garcia kung sino ang nagmamanipula sa kanya. Yun yung maganda doon, na mapaamin si George Garcia kung sino yung nagmamanipula para gawin niya tong mga ganitong bagay. Tsaka ito dapat yung mga inilalagay dyan sa COMELEC ay dapat pinagbubutuhan din. No? Dapat may sarili din silang plataforma na mapatungkol sa halalan, na makakasigurado yung mga Pilipino kung hindi sila gagawa ng katulad ng ganitong anomalya. Kasi ang hirap po niyan Kung halimbawa katulad na lang niyan, buti sana kung mga Duterte, alam naman natin Duterte talagang hindi yan sila nagmamanipula ng ibang mga tao. Katulad na lang si Chairman George Garcia, bata yan ni Marcos. Kaya nangyayari lahat din to. Yan ang mahirap dyan. Kaya dapat yung mga inilalagay dyan sa COMELEC ay binuboto. Taong bayan mismo ang naghahalal dyan, ang nagdidesisyon kung sino yung ilalagay dyan. Dyan sa COMELEC na yan. Kasi hindi biro yan Etong nangyayari ngayon na yung kandidato panalo na pero natalo pa. Pang ano po yan, pang babastos po yan sa mga Pilipino. Binoto nila yun baka susunod sa makalawa si Kimbo, si Dan Fernandez, si Coco Pimentel, si Zamora, sino pa ba? Marami pa. Baka biglang manalo lahat din yun. Nako po. Inday, baduday. Ang hirap niyan. Hindi na rin tayo magtataka, mga banateros, kung mga kabiyaya, kung yung mga natalong yan manalo ulit. Hindi rin tayo magtataka na si Gwen Garcia makabalik ulit bilang, kung di ako nagkakamali, gobernador ba? Baka biglang manalo ulit yun. Dahil baka sampahan nila gawan nila ng kaso etong sino ba yun, yung kalaban ni Gwen Garcia. Ngayon dito na papasok talaga, ito na yung patunay sa lahat ng sinasabi namin ng mga banateros na kung ginawa kay Pastor Apollo C. Quiboloy yung mga gawa-gawang kaso na yan ay kayang-kaya ding gawing sa inyo. Tignan nyo ngayon, eto na sila. Ayan na yung pinaka-ebidensya sa mga sinasabi namin na kung kayang gawin, kung ginawa nga sa isang relihiyon na ginulo, sinaktan, binulabog ang isang relihiyon at yung kanilang leader binigyan ng mga gawa-gawang kaso na matagal na nga yung ibang kaso doon ay halos 5 taon nang nabasura, binuhay lang ulit, kayang-kaya din gawin sa inyo. At ang masama pa dito, ginawa na nga rin kay Pangulong Duterte. Tapos ginagawa na rin kay Vice President Sara Duterte. At ang pinakamalupit ngayon, ginawa na sa lahat. Ginagawa na sa lahat. So 'di ba? Tama kami?
Hindi kami nagkamali sa mga sinabi namin. Oh, ngayon, ganito. Jay, anong konektado ng ginawa kay Pastor at ginagawa ng COMELEC ngayon? Ito na lang eh. Kung walang kinalaman dito si Bongbong Marcos, bakit ayaw niyang sitahin itong nangyayaring gulong to? Bakit ayaw utusan ni Marcos Jr. na, hoy, Chairman George Garcia, total ako naman ang naglagay sa iyo dyan sa posisyon na yan. Gawan mo ng paraan para matapos yung issue na yan. Paano nagkaroon ng 18 million na overvoting? Asan na ang 6 million na balota na ginastusan ng 150 million? Bakit hindi mo hinahalal, pinoproklama yung mga kandidatong ibinoto at nakita naman na panalo na? At bakit mo ipinoproklama yung mga kandidatong alam mong natalo na? Ganun lang kadali. So bakit hinahayaan ng presidente to? Kasi nga ni, ay nako. Kasi nga ni, siya rin ang nasa likod nito nga ni. Alam niya rin itong nangyayari. So sa madaling salita, tinotolerate niya ang ginawa ng COMELEC. Ganyan kalupit, no? Kaya yung ginawa, tingnan nyo na lang ha, yung ginawa sa kay OJC at kay Pastor sa pamamagitan ni Turi, na isa na rin PNP chief, diba? So tinolerate, nagustuhan ni Marcos Jr. yung, kaya nga naging PNP chief si Turi ngayon eh. Diba? So nagustuhan ni Marcos yun. So eto, gusto din ni Marcos. Kaya hindi niya sinisita tong gusot na nangyayari sa COMELEC. Ganyan lang ho kasimple. At eto na yung sinasabi kong video sa inyo na planong patumbahin si Vice President Sara Duterte. Pakinggan Sir niyo. Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division. Kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano po ang reaction niyo, sir? Masabi ko, kalokohan yun. Una, ang naging boto ay 2-1. Kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi ng dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, noong 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Pakinggan nyo maigi to ha, pakinggan nyo maigi. Talagang grabe to. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam nyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, nakastate naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish the name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun kasi lahat naman ng pinapapublish ni COMELEC sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office eh, hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote by... Yan na, kung maririnig nyo nito, 3 tao ang pinagdidesisyon ng COMELEC. So, pakinggan nyo. daw tayo, lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Yan na. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon. Yan ang pinakamalupit dyan. At talagang yun ang nagiging realidad ngayon. Binoto sila, nagbumoto tayo lahat. Umabot tayo ng ilang milyon. Tapos magdidesisyon 2 tao lang. Diba? It's so very unfair. Wow, English yun ha. Ganyan kalupit.
Kaya nakakatakot ito dahil eto yun dahil Yung sovereign will na yon. Paano na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? At bigla na lang sinabi ng COMELEC after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Ganyan ang mangyayari dyan kapag Paktay, yan ang nakakatakot dyan. Eto na yung sinasabi ko sa inyo na planado talaga ng Administrasyong Marcos yung darating na presidential 2028 election. Totoo naman yung sinasabi ni Cardema eh. Paano halimbawa, binoto ng taong bayan si Vice President Sara Duterte kahit umabot pa, sabihin na natin nilagpasan niya yung 32 million or 33 million na bumoto sa kanya bilang sa pagiging Vice President niya. Sabihin na natin maging 40 million yun na bumotong taong bayan sa kanya para maging presidente ng Pilipinas. Tapos halimbawa lamang si Martin Romualdez ang kanyang kalaban na binoto lamang ng 5 milyon, 5 milyon na botante. Tapos, 'di ba, sinasabi nila katulad nitong issue na to kay Cardema, may kaso. At ganyan din naman ginagawa nila sa iba pang mga kandidato, lalo't hindi nila kagrupo. Paano na lang na silipin ng COMELEC yung mga ipinataw na kaso katulad nung sinabi ni Cardema na sinampang kaso ng DOJ, sinampang kaso ng NBI, yung video na di umano na kahit wala namang pagbabanta, meron silang sinasabing pagbabanta. Paano pag sinilip yun sa oras ng nanalo na si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas? Ako po kawawa tayo dyan. Ang linaw Ang linaw nung sinabi ni Cardema dito. Talagang ito ang mangyayari sa darating na 2028 election. Ito, patuloy natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon, yung sovereign will na yon. Paano na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? At bigla na lang sinabi ng COMELEC after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Ganyan ang mangyayari dyan kapag hinayaan natin to. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng 2 commissioner do, si Pipo, tsaka si Celis. Tandaan niyo yung mga pangalan ng mga yan. Pico at Celis. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC 2nd Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron ba po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication? Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagmumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Hindi, kahit na may ganun. Alam nyo, ito may korte naman tayo. Na kung halimbawa man, katulad niyan, may kaso. Ito yung si Cardema, sabihin na natin. Sige, sabihin na natin kay Vice President Sara Duterte. Bakit kailangan suwayin or bakit kailangan pakailaman ng COMELEC na wag siyang iproklama dahil dun sa kaso niya? Hindi ang gawin, iproklama nyo, binoto yan ng taong bayan, kasuhan nyo siya.
at harapin niya yan sa korte. Yun, napakadali nun ah. Ang pinakamalupit pa dito, kitang-kita mo na one-sided etong Comelec. Kasi sabihin na natin ganito, si Benny Abante or yung iba pang mga politiko dyan na mukhang mananalo nga sila kahit talo na, eh may mga kaso din. Pero bakit hindi sinisita ng Comelec? Bakit pili lang? At bakit puro lang mga kaalyado ng mga Duterte yung inaasinta ng Comelec? Yan po yung katanungan dyan. Katulad na lang na to ngayon, no? Ay, pangalan pa lang ng party list, Duterte na. Diba? So, init na init ang Comelec niyan sa kanya. Ang masaklap dito, binoto yan, 2 million mahigit ang boto sa Duterte Youth Party List. Tapos 2 tao lang ang nagdidesisyon. Ganun ho kalupit. Kaya alam nyo talagang kailangan ng kalusin yung mga ganitong sistema ng gobyerno. Ganitong sistema ng Comelec dapat kalusin na to, hindi na to dapat pabayaan lang or hayaan mo na tapos naman na botohan. Hindi ganun. Ultimo kayo binabastos kayo, binoto nyo yung kandidatong yun tapos ayaw ng Comelec. Napakatarantado naman yan. Actually, yung tugon ko, eksakto dun sa sinasabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal. No, promoting violence. May ginagawa din ng iba yan eh. Ginagawa din ng iba yan. Tsaka paanong promoting violence? Yung Akbayan Party List nga, hindi nyo sinabi may promoting ng violence. Yung iba nga dyan ng mga party list katulad na lang yung ginagawa ni Dilima. Di ba nanalo ang party list ni Dilima na ML? O anong ginagawa ni Dilima ngayon? Nangihikayat ng mga tao para lang mag-rally. O hindi ba gulo yun? Diba? Para lang mag-rally at pabagsakin ng mga Duterte. So hindi ba pagpo-promote ng violence yun? Diba parehas lang din? So anong pinagkaiba? Bakit yung sila okay lang, pagdating sa partido ng mga Duterte, lalo't kakampi ng mga Duterte, bawal na? Yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. O yun naman pala, linaw-linaw. Dedebatihin, wala naman sinabing, pag nanalo kami, pagbabarilin namin kayo. Pag nanalo kami, pag-uubusin namin kayo dyan. Isa-isahin namin kayo. Wala namang ganun sinabi. Debate ang sinabi. Kasi ito kasi si Cardema, talagang talagang sanay ito sa debate. No? Diyan niya nga sinupalpal si Queen of TikTok. Si Raul Manuela. Diba? Isa sa mga 3 idiot. So, ganoon, talagang hindi na bago yun. Pag usapang Cardema, talagang may kita mo sa mga debate. Ngayon, wala namang kaso dun. Diba? Wala namang kaso dun eh. Ang hirap kasi nito, mga banateros, mga kabiyaya. Pag hindi natin talaga nasolusyonan, etong ginagawa ng Comelec na to, pustahan tayo. Pustahan tayo, darating ang 2028 election, hindi Duterte ang mananalo. Para sa atin, panalo ang Duterte. Para sa atin, ay binoto natin ang Duterte at malakas ang Duterte sa taong bayan. Pero para sa Comelec, hindi mananalo si Vice President Sara Duterte. O kung sino man tumakbo bilang presidente na kakampi ng mga Duterte. Kaya dapat maiwasan na to, hindi to dapat panatiliin at patagalin pa. Dapat may gawing aksyon na rito. So, ano bang gagawing aksyon? Aksyonan ba ng gobyerno to, ng administrasyon? Hindi.
Actionan ba ni Marcos Jr. to? Hindi. Malamang. Gusto nga nila to eh. Ang tagal ng issue sa Comelec, hindi nga nag-react kaya si Marcos Jr. Diba? Biruin mo, sa lahat na lang, ikaw na lang gumawa. Sa lahat ng kaanuhan, ikaw na lang gumawa. Nangyari lahat sa administrasyon mo. Unang-una sa kasaysayan, sa halalan, umabot 18 million overvoting. Sino ba naman tanga hindi magtataka dun? Obvious na. At ang pinakamalupit pa ngayon, bagong-bago, yung natalo, nanalo pa. Dahil, sa kagustuhan ng Comelec. Ganong kalala. Kaya yung si Vice President Sara Duterte, gugurgurin talaga nila yan. Patutumbahin nila yan sa darating na 2028 sa pamamagitan ng Comelec. Kaya ewan ko na lang mga kababayan, medyo nakakatakot ito. At kayo ba, kung kayo tatanungin ko, gusto niyo pa rin ba na sa darating na 2028 kaparehas pa rin ni Marcos Jr. ang maging presidente ng Pilipinas I-comment nyo na lang po dyan sa baba. No? Grabe, hindi ako makapaniwala dito. Ang tindi ng nangyayari ngayon. Talagang mapapailing ka na lang na mapapasabi ka na lang ng ang tindi nyo. Kakaiba kayo. Kayo na talaga. Oo. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa usapang ito sa darating na 2028 tatrabahuin ng Comelec at ni Marcos Jr. itong si Vice President Sara Duterte para wag manalo bilang presidente ng Pilipinas. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po sa aming mga video ng Banateros Brothers ay napakalaking tulong po nun. At mas marami pa pong makakapanood po ng mga kababayan natin sa mga tunay na balita na nangyayari sa Pilipinas. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.